Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, ang author promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion. Demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, hustisya at karapatang pantao. Ayon sa issue ng former Colonel Garma, implicate former President Duterte in nationwide EGK. Yon sa pahayag ni dating Colonel Garma ay kaisa siya sa orchestrated na paglaban sa droga at mga technicalidad dito at marami. According to Colonel Garma ang Pangulo ay nag-orchestrate sa kanyang kampanya sa drug war sa kanyang panunungkulan at nagbigay siya ng reward sa mapapatay na suspect at babayaran din ang nagastos nila. Pinupondohan nila itong operasyon kontra droga. So ito yung model nila doon sa Davao na ginawa nila nationwide capturing drug suspect. So itong namumuno sa team nationwide ay itong na-recommend ito ni Colonel Garma na upper class niya. So inire-report na ito kay Senator Bongo para sa weekly report, etc. bilang tagapamagitan nila. So yun yung kanyang participation niya bilang tagapamagitan lang. Yun ang kanyang sayag bilang tagapamagitan at nagbibigay ng mga reports ng team ni pinarekomenda niyang Colonel Ligardo. So ayon sa payag niya. So ngayon ang Human Rights Promotions ay sumusuporta sa mabuting pamamahala at patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, na pag-implicate ni dating Colonel Garma sa dating Pangulong Duterte sa drug killing sa IMY, magbigay ito ng malaking pag-asa na may dapat sinasabing EGK sa drug war ni Pangulong Duterte. Itong sinasabi ni Colonel Garma ay na pinamumunuan ni Colonel Leonardo nationwide na paglaban sa droga killings ay anong report ang pinalalabas dito sa mga operasyon na ito, na legal operation ba o nagkandak sila ng out of police operation. So yun, kaya nag-resulta link. Ayan ay ito bang mga napatay nila sa drug killings ay under legal operations o talagang illegal na operasyon. So wika nga parang assassination ang ginawa at hindi basta sinalvage at pinalabas na nalabas. So yun. So ano ba itong pinahayag ni Colonel Garma na pag-implicate niya? So ano ba yung sinasabing pag-lead ng Colonel Leonardo na basta mukhang legal operations yung sinasabi niya na nagresulta na maraming napatay. So ngayon sa ganung bagay kapag ka nakapatay ka may reward. So ngayon ay andoon yung sinasabi na maaaring base niya o ito ba from the legal operations or gumawa sila ng hakbangin na talagang illegal yung operasyon na talagang pinagpapatay nila yung mga drug suspect. So ano ba itong pinapayag na ito ni Colonel Garma up to the extent na yun pa ang isa pang maaaring malinaw yung sa loob ng kulungan na kanila rin daw na ipinapatay. So ngayon ay maaari ba pang alibay o may pang pahayag kung bakit namatay yung mga drug lord doon sa loob ng kulungan, aside from sinasabi pag-implicate na sa kanilang dalawa na sila yung nag-uutos o gumawa ng makbangin para patayin yung mga drug lord sa loob, aside from the drug suspect in the street o yung mga sinasabi ko na iba't ibang mga drug involved dyan. So ngayon ay ano ba yung inire-report na yun kay Senator Bongo at kay Pangulong Duterte kung ito ay napatay in legal operations or napatay in
illegal na opsyon. Dapat linawin ng Quadcom yan. Ano ba yung kinakanta o ini-implicate ni Colonel Garma. So, kung ating liliniin ang mga balita sa drug war noong reklamo ng mga nabiktima ay may sinasabing salvage ng pulis o nanlaban kuno, at mayroon din namang pinatay ng mga riding in tandem o pinagbabaril na lamang mga drug suspect style assassination, so etc. out of legal police operation. So alin ba dyan ang sinagawang operasyon ni Colonel Leonardo kung saan hindi na malinaw ang ating nabasang bayan dito? Sa mga balita, alam mga napanood natin na inihiyag ni Colonel Garma. Sabi, ini-implicate niya na gano'n. Na nag-report, ano ba yung report na yon? Sabi, siya yung team ng Nationwide. Ano ba yung ginawa niya team Nationwide? Ibig sabihin, legal operation. So ngayon, report nila doon kay Pangulong Duterte yung mga ino-operate nila. So ngayon, ano ba yung pinamunuan ng Colonel Leonardo? Yung ba talagang illegal na operasyon para pagpapatay na parang yung mga suspect, or else may mga ginagawa silang legal operation pero nagresulta sila salvage nila dahil may reward yung mga patay, or else isang legal operation may napatay, may reward sila. Ibig sabihin legal pero may reward kung legal man nilang napatay yung mga suspect. Ngayon umaalingasaw na may maraming drug ilig o ibig sa EGK, at maaaring gawin kung mayroong ganoong reward system na pagka mayroong napatay may reward sila. So pwede mo isa ganun, or else isang legal operation kapag may napatay sila may reward pa sila. So parang achievement yung nangyayari na may reward, or else ito ay isang pawang wala tinatanggi kumbaga man na nung mga kabilang side dyan. Ito yung pawang gawa-gawa lamang ni Colonel Garma. So yun. So kaya linawin ng ating Quadcom ano ba yung reporting na yan na sinasabi ni Garma, diba? Na legal operation, nag-report siya kay Bongo, Senator Bongo, ng mga operasyon nila na ito napatay nila ito sa legal operation, or else parang assassination type, tiniran nila yung mga drug suspect na gano'n sa report nila. Ano ba yung report na yun, diba? Or else direct sabi ay mga yan, illegal kasi meron tayong napakaraming pinatay na legal operation, marami rin pinatay in out of the legal operation, parang assassination type. Binabanatan nila yung mga halimbawa mga drug suspect na assassination, pinapatay nila mayroon pang mga opisyal ng gobyerno at mayroong street pusher o malalaki na pusher. So yun, dapat nilinawin nila kung ano doon. Kasi kung legal operation, kahit rewardan pa sila doon, walang problema yun. Dahil yun, illegal diba? Yung mga sinasabing legal operation, walang kinakanta si Colonel Garma kung ganun, dapat linawin na mabuti yun. Legal ba yun o hindi? Tapos syempre, kanila pang bubusisiin yun, sino-sino yung pinagpapatay ng mga yun. Diba sa dami ng report na kanilang ikakawin doon sa mga na nagre-reklamo dyan, diba? So we hope para ma-implicate na talagang yan ay kautusan o Pangulo Duterte, kakibas kay Senator Bongo, etc. So we hope ang makatarungang hakbangin na umiral at mapanagot ang mga nasa likod ng EGK sa drug war. So sa ibang balita naman ating nakalap ay magtutulong itong ating DOJ and DLG Secretary na mga rimulya singgil sa e-warrant na hindi dapat magkaroon ng conflict dito dahil sa embargo system. Di umano, parang may oras na sa pag-serve ng warrant. So ang e-warrant o digital applications ay of warrant para dakpin o i-search ang sinuman ay mabilis itong magawa o ma-serve. So kanilang gagawing fix system itong para hindi magkaroon ng conflict. Dito yung sinasabing embargo system daw. So iniwasan dito ang leak ng mga ahensya sa pag-serve ng warrant. So, kaya parang babaguhin so ngayon yung ating bagong
DLG Secretary at saka DOJ, parehang Remulla ay nagkaisa na magtulong para doon sa ating bagong search application ng search warrant. Digital na siya ngayon. Pwede ka na mag-application doon sa computer, sa internet, para i-apply mo doon sa sa husgado, sa kanya na bibigyan. Pero may mga leak ka nga na pag-reserve ng warrant pa rin. Ano lang nilang i-execute yun o yung i-implement yung warrant, tapos may mga leak daw. May maaaring kakaroon ng iba't ibang mga problema. Magkaroon sila ng parehas na pagtugis doon sa suspect kung mayroong leaking na ganyan, diba? Halimbawa, NBI, DOJ, o whatsoever na mga ahensya na aresto sa isang suspect. So sana ay maayos nila yan at maging mahusay yung ating electronic i-search warrant, at sana yung karapatang pantao ay talagang hindi ay nakabase sa human rights system, at yung karapatang pantao ay hindi malalabag dito sa ganitong klase ng digital system. Baka hindi na tingnan mabuti kung napoprotektahan yung karapatang pantao dito sa ganitong klase ng digital warrant. Yan, pag-serve niya. So muli, maliwanagan ng ating banal Santa Maria ang lipunang Pilipino, mula pamahalaan at mamamayang Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng matuwid at tugunin yung karapatang pantao at magsagawa ng patas ng justisya. Maliban dyan ay yung lipunang Pilipino, sumunod kayo sa pamahalaan, sundin nyo iwasan nyo yung paglabag sa batas upang hindi kayo maging problema ng batas. Pagmitsa kayo ng kaguluhan sa lipunan, at suportahan nyo yung mabuting pamamahala, legal at karapatang pantao at patas ng justisya, instead na gumaguluhan at kriminalidad sa lipunan na maging sakit kayo ng ulo ng ating lipunan. Ayan. At dito lahat ay magkakaroon tayo ng kapayapaan at kaunlaran, madaling kaunlaran. Kung tayo ay nagkakaisa ang lahat, may kapayapaan, at higit sa lahat ay nananampalataya ng lubos sa ating Panginoon Diyos mula sa mabuting balita, ang lipunang Pilipino, kung ganyan yung ating bansa, na tayo ay mayroong kapayapaan at may mag-unlad na pamumuhay. So yun. Sana nakapagsabuhay sa naman ang human rights promotion sa linggong ito, hinggil dito sa issue ito na ating tinunghayang mula doon sa issue ng investigasyon ng Quadcom hinggil doon sa EJK na nangyayari doon sa mga nakaraang kampanya sa droga ng ating administrasyon. So, yun, sana magkaroon ng justisya at ma-resolve yan ng ating Quadcom, or else yung ating United Nations ay mabigyan ng pagkakataon para magsagawa ng investigasyon at mabigyan ng justisya ng isang katutak di umano na naibig. So yun, magsahin yung lahat at God bless you.